I will make America great again. Muli ang ipinangako ni Donald Trump habang nagpapasalamat sa mga sumuporta sa kanya matapos makuha ang karampatang boto sa pagkapangulo batay sa media projections. Si Trump ay ikalawa lamang sa kasaysayan ng American presidency na magsisilbi ng dalawang hindi magkasunod na termino. Pero ano nga bang ibig sabihin ng panibagong Trump presidency para sa Pilipinas? May report si JP Soriano. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. Kasama ang kanyang pamilya, kaibigan at mga taga-suporta, maagang nagbunyi si dating US President Donald Trump. Base sa projection ng iba't ibang US media outlet kabilang na ang Reuters, si Trump na ang wagi bilang ika-47 Pangulo ng Amerika. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Ito ang unang beses sa kasaysayan ng Amerika na maluluklok bilang US President ang isang convicted felon at criminal defendant. Naharap si Trump sa patong-patong na kaso, pero tingin ng ilang eksperto, maaaring maurong ang pagtalakay sa mga kaso ni Trump. Ang mga taga-suporta naman ni Vice President Kamala Harris nagtipon-tipon sa Howard University sa Washington, D.C. Pero hindi muna humarap sa kanila si Harris. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. Malayo man sa Amerika, binabantayan din ng mga Amerikanong nakabase sa Pilipinas ang bilangan ng boto sa Election Watch 2024 na inorganisa ng US Embassy. Tingin ni US Ambassador Mary Kay Carlson walang mababago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika sa anumang resulta ng eleksyon. I am extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States. Pero tingin ng isang political analyst, tiyak na matatamaan ang mga Pinoy sa Amerika sa pagbabalik Oval Office ni Trump. Lalo pat pangunahing plataporma niya ang paghihigpit sa U.S. borders at illegal aliens. Sa datos ng Department of Homeland Security, pang-5 ang mga Pilipino sa may pinakamalaking unauthorized immigrant population. Aabot yan sa 350,000 noong 2022. Magkakaroon ng bagong wave of restrictions, no? And new policies that will constrain, no? Immigration to the United States, no? Even for those who are already there. Lalong-lalo na yung mga gustong mag-migrate sa United States. So mas magiging mahigpit. Binabantayan din ang magiging epekto ng isang Trump presidency sa ekonomiya ng Pilipinas. Papatawan niya ng matataas na buwis ang mga ini-import ng Amerika. Ito ay kaugnay po ng kanyang pangako na make America great again by bringing jobs back to America. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaabot na ng pagbati ang ilang pinuno ng ibang bansa sa pagkapanalo ni Donald Trump sa presidential elections sa Amerika. Kabilang dyan si Pangulong Marcos na nagsabing looking forward siyang makatrabaho si Trump sa mga isyu na magdadala ng benepisyo sa Pilipinas at Amerika. Binati na rin si Trump ni French President Emmanuel Macron at iba pang leader ng European countries.